Ang istoryang inyong mapakikinggan ngayong araw ay naglalaman ng mga sensitibong salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Huwag ka na magkunwari na hindi mo alam. Di ba? Ang mga lalaki kapag hindi umuuwi sa mga asawa nila, may inuuwi ang ibang babae. Yung malalandi, kabit, kirida, mga mang-aagaw ng asawa. Bakit? May babae ba siya, madam? Nahuli mo ba siya? May babae siya. Alam ko at kilala ko. Ang kakapal nga ng mga mukha ng mga kabit, ano? Sa bagay, kapag nga naman malandi ka, wala ka na talagang hiya. Yung mga ganong klase ng babae, mga walang delikadesa. Ang mga kinakabit ng mga lalaki, mga walang class. Yung mga mabababang uri ng babae. Kasi ganun lang naman ang klase ng babae na pumapatol sa may asawa na. Minsan nga yung mga ganong klase ng babae nakakasama lang natin. Nakakausap natin. Minsan nga, kaharap na natin mismo. Pero walang kakaba-kaba sa kanila. Sanay na sila eh. Akala ata ng kabit ng asawa ko, tanga ako. Hindi niya alam na nakikita ko lahat. Tahimik lang talaga ako. Ang dami naman sanang lalaki no? Kaso, nature na nila ang maging ahas. Nakakainsulto lang. Hindi karinderya yung babae ng asawa ko na bukas lang kahit kanino. Kundi pagpag. Yung bulok na sa basurahan, pinulot niya pa. Nakakasuka. Ito ang mga istorya ni Lola Telang. May mga taong sadyang hinahatak ng init ng katawan. Hindi kayang pigilan ang sariling pagnanasa. Ganon ang ugali ni Ria. Bilang isang babaeng hindi mapigilan ng katawan na maghanap ng pupuno sa pagnanasa, at ito rin ang magiging dahilan upang tamasahin niya ang isang parusa na susubok sa kanyang pagkatao. Makakalaya pa ba siya o makukulong na lang din siya sa pagkakamali na matagal na niyang ginagawa? Huy! Bakla ka, umayos ka nga dyan. Itaas mo yung zipper ng damit mo. Talagang kulang na lang ipakita mo na yan lahat. Yuko ka pa ng yuko dyan. Huwag ka rin makipagtitigan kay sir. Bakit? Wala namang masama Ang trabaho natin dito maglinis, hindi yung ganyan. Alam mo, naglilinis naman ako. Tingnan mo nga, wala ka naman ibang nakitang kalat, di ba? Ay, merong ibang kalat. Yung mga tingin mong nang-aakit kay sir. Ay, ewan ko na lang talaga kapag ikaw nahuli na inaakit yung anak ng amo natin. Baka sa susunod hindi na tayo makakuha ng trabaho. Hoy, saan ka pupunta? Ayan ka na naman, makikipagtagpo ka na naman kay sir sa likod bahay. Hindi ko pinakinggan ang kaibigan ko sa mga sinasabi niya dahil sumunod ako sa amo namin papunta sa likod ng bahay nila. Siyempre, habang naroon kami, mayroong nangyari sa amin. Wala naman yung problema sa akin dahil sanay ako sa kahit na anong posisyon. Basta ang mahalaga ay mailabas ko ang init ng katawan ko. Isang mapagpalang araw po, Lola Telang. Magpapakilala po ako bilang si Ria. Itong kwento ko po ay naganap dito lamang nakaraang taon. Bilang isang dalaga, sanay na sanay ako sa pakikipagniig sa iba't ibang lalaki. Minsan, nakikilala ko sa mga pinupuntahan ko. Basta kung saan ako abutan, doon ako bumibigay. Kilala ako sa lugar namin bilang babaeng pakawala. Yon ang madalas na tawag nila sa akin. Hindi ko rin naman sila pinapatulan dahil alam ko sa sarili kong malandi ako. Hitad naman kung tawagin ang nakararami. May mga lalaki rin akong nakakasama na nakikilala ko kapag naglilinis ako ng mga bahay nila. Tagalinis nga po pala ako, Lola Telang. Tinatawagan kami ng kaibigan ko kapag may lilinisan kaming bahay. Bilang matagal ko na itong trabaho, alam din nila ang kalidad naming maglinis, kaya may umuulit na tawagan kami. Kahit pa ang daming kwento tungkol sa pagiging hitad ko.
Isang araw, pauwi na kami noon sa bahay nang may tumawag sa kaibigan ko. Pwede ka ba bukas? Pwede ako anytime. Sabihin mo lang, baby girl. Ano ba? Kilabutan ka naman dyan. Hindi tayo talo, no? Ano ba kasi yan? Saang bahay? G ako dyan, boss, basta may lalaki. Sa bahay ng gym instructor. Ay, yan ang gusto ko. Paniguradong malaki. Ang katawan niyan. Tumigil ka dyan, may asawa yun. MWF daw kung kaya natin yun. Ay, hindi pala ako pwede niyan. Ikaw na lang muna. Maglilinis ako niyan kina attorney. Sabihin ko sa kanila na ikaw na lang ha. Galante naman tong mag-asawang to eh. Huy, basta umayos ka dun ha. Baka naman ibalinisin mo dun, hindi lang bahay nila. Oo na, ako nang bahala doon. Para namang wala kang tiwala sa akin. Anong oras ba bukas? 8 a.m. daw eh. Sakto, nakauwi na ako niyan. May pupuntahan pa ako mamaya pag uwi. Maglalagalag ka na naman dyan. Hindi mo na lang ipirmi yan. Ay, te, hindi to ginawa para laging pakalmahin ha. Sige na, aalis na ako. Sanay ako sa ganoong gawain, Lola Telang. Minsan nga, kahit na hindi ko pa alam ang pangalan, basta tinamaan na ng init ng katawan, bibigay na agad. Noong gabi na yon, nakipagkita ako sa isang nakilala ko sa Facebook. Siyempre, iisa lang din naman ang intensyon kung bakit kami magkikita. Kahit na sabihin niyang mag-uusap lang naman kami para magkakilala lalo, iisa lang din ang uuwian nun. Sa kama pa rin. Isa pa, wala naman akong balak na magkaroon ng nobyo. Ayokong matali sa iisang lalaki. Nagkaroon naman ako noon. Mga 2 beses na pero wala pa rin. Hindi pa rin naman nagtatagal. Saka kapag nalalaman nila kung anong ginagawa ko noon, sila na mismo ang umaayaw sa akin, kaya hindi ko na rin ipinipilit ang sarili ko. Hindi lang naman sila ang lalaking nakikilala ko. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa bahay ng tinutukoy ni Jobel. Ngayon lang ako maglilinis sa bahay nila. Dahil sabi ng kaibigan ko, may kasambahay sila noon at walang tiwala sa ibang tao. Magandang araw po. Ako po si Ria, yung maglilinis po rito sa inyo. Ah, ikaw yun? Ang bata mo pa pala. 27 po ako, ma'am. Virgin na virgin. Hindi siya kumibo. Tiningnan niya muna ako na para bang nag-aalangan siya. Duda pa ata siya sa suot ko. Paano? Nakasando lang ako at shorts. Mainit masyado ang panahon tapos maglilinis pa ako ng bahay nila. Papawisan lang ako kapag balot na balot ang suot ko. Lumingon pa siya sa likuran niya kung saan dumating ang isang lalaki. Yun yata ang asawa niya. Sige na, pumasok ka na. Sa susunod, huwag ka magsusuot ng ganyan. Kahit t-shirt at shorts pwede na. Pero huwag yung ganyan na halos maghubad ka na ha. Pasensya na po kayo, ma'am. Kapag ganun po kasi ang suot ko, hindi po makahinga sina Bobay at Botchi. Bobay at Botchi? Opo, ang aking boobsy. Ey! Tuwang-tuwa pa akong inalog ang dibdib ko na para bang ipinagmamalaki kong malalaki ang mga alaga ko. Napangiwi ang amo kong babae, habang ang asawa naman niya ay natawa. Alam ko naman na hindi siya natuwa sa ginawa ko dahil hindi pa siya sanay sa ugali ko. Nagpatuloy akong maglinis ng bahay nila. Nakadalawang linggo na rin ako sa kanila. Pero kahit na ganun, parang hindi pa rin masaya ang amo kong babae. Pero wala siyang magawa dahil walang ibang tagalinis na pumupunta sa kanila. Isang araw, nasa kusina ako habang naglilinis. Dumating ang lalaki kong amo. Ayos ah. Parang pwede ka na magsalamin dyan sa lamesa. Kuskus na kuskus ka eh. Siyempre, sir. Ganun talaga dapat. Walang naiiwan na bakas. Teka, ilang taon ka na nga ulit? 27, sir. Oh, hindi naman pala nagkakalayo ang edad nating dalawa eh. Huwag mo na akong tawagin na sir. Kahit Miguel na lang. 37 ako. Tapos si Mrs. 57. Ay, ang layo pala ng agwat, no? Sa bagay, wala naman sa edad yan. Sabi nga nila,
Kapag nasa kama na, pantay-pantay na yan. Natatawa talaga ako sa mga tirada mo. Teka lang. Kailangan mo bang iisog yan lamesa? Andito naman ako. Bakit hindi ka nagpapatulong sa akin? Opo, inusog ko kasi nga hindi ako makagalaw na maayos. Babalik ko lang sa ayos. Huwag ka nang mag-opo sa akin. Isipin mo na lang na magtropa tayo, ganon. Ay, wala akong tropa na lalaki. Ibabanding namin kapag may tropa ako na lalaki. Masaya yatang bandingan yan kapag ganyan Nakakapanghina ata ng tuhod. Bata ka pa naman. Bakit hihina agad ang tuhod mo? Ilang oras ba kaya mong itagal kung sakali? Loko ka talaga. Hanggang saan ba itutulak tong mesa? Sagad mo. Sige, sagad mo para mas masarap. Oh yes, ganyan nga. Ayan, ayan, ayan na, sagad na sagad. Yon, sarap! Galing talaga sumagad. Buwisit ka. Nangihina ako sa'yo Kulang na lang umungol ka na dyan Nagtatawanan kaming dalawa ni Miguel nang dumating ang asawa niya. Baka sa mukha ni Madam na hindi siya masaya sa naabutan niya. Hindi ko lang alam kung narinig niya ba ang biruan namin, pero malamang dinig niya dahil matalas ang pandinig niya kahit na may katandaan na siya. Sa totoo lang, hindi naman ganun kahalata sa kanya na nasa 50 na siya. Siguro dahil mayaman siya at may pang-ayos siya sa sarili niya. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, naging magkasundo kami ng lalaki kong amo. Tuwing nasa bahay nila ako, wala kaming ibang ginawa kundi ang magkulitan. Hindi ko naman yun sinabi sa kaibigan ko, pero hindi ko alam kung paano nakaabot sa kanya. Baka mamaya niyan mahuli kayo ni Madam Victoria talaga ha? Ewan ko na lang kung hindi ka kalbuhin nun. Gaga ka, ano bang ginagawa ko? Nagrereklamo kaya siya sa akin. Nagtatanong kung wala na bang ibang pwedeng maging tagalinis. Gusto nga niya mas matanda raw. So wala naman akong kakilala. Yung iba naman ayaw kapag nalalaman na sa bahay nila. Ayaw talaga sila. Sobrang metikulosa ba naman niya pagdating sa mga kalat. Parang ang bawal may maiwan na alikabok. Saka, ano naman bang ginagawa ko doon? Naglilinis lang naman ako ng bahay niya, no? Baka kamo, naiinggit siya sa akin. Insecure. Kasi ako, batang-bata kung titignan, di ba? Sobrang masikip to, ante ko. Sakal talaga leeg dito. Baliw ka, may leeg ba yun? Ay, syempre, kapag may ulo, may leeg. Mahabang leeg. Ayan ka na naman sa kabastusan mong babae ka. Utang na loob naman, huwag ka naman lumandi. At bakit naman hindi ako lalandi? Te, hindi ako cactus na nabubuhay ng walang dilig. Sabi nga 'di ba, kapag meron kang masaganang pechay, may masagana ka rin buhay. Paano ba nagkakaroon ng masaganang pechay kapag maraming dilig, 'di ba? Maraming dilig? Iba-iba talaga ang didilig? Oo, bakit? Wala namang sinabi na iisang pandilig lang ang gagamitin, 'di ba? Hay, wag mo na nga akong sermonan. Hoy, saan ka na naman nakatingin yan? Huwag mo sabihin pati yung pamangkin ni Kuya George pag nanasaan mo pa. Sarap no, naka-gray pang pants, parang may sumasaludo. Ewan ko sa'yo, bakit ba ang libog-libog mo? Bahala ka na nga dyan. Hindi ko inalisan ng tingin ang pamangkin ng may-ari ng bahay na nililinisan namin ng oras na ito. Matagal ko nang nakikita ang lalaki na yon, pero masyado kasi siyang mailap sa babae. Tapos minsan, wala naman siya rito. Pero ngayon, mukhang may kakaiba rin sa tingin niya sa akin. Kaya habang nakaupo siya sa sofa, sinadya ko talaga na lumapit sa kanya. Hinawi ko ang kurtina para dumikit sa pisngi niya ang dibdib ko. Ay, sorry. Hindi ko kasi masyadong maabot. Nabangga ko patuloy ulo mo. Ito talaga mga alaga ko. Hilig mambangga ng ulo. Pansin ko na nahihiya pa siya sa akin. Kinuha niya rin ang unan para itakip sa ibabang bahagi niya. Alam ko na kung ano ang nangyayari kaya ako na mismo ang kumilos. Sir, bakit naman parang pawis na pawis ka dyan? Mainit ba?
Hindi ka na makakilos dyan, oh. Gusto mo ba tulungan na kita? Nahiya pa siya sa akin nung una. Umalis kasi siya, pero sumunod ako sa kanya. Sakto na walang ibang tao sa bahay na yon, kaya nagtuloy-tuloy na ang nangyari sa aming dalawa. May sarili siyang kwarto kaya hindi naging mahirap. Hindi rin naman ako maingay kaya walang nakapansin na may milagro na pala sa kwarto. Nang matapos kami, umalis na rin ako. Alam ko kasi na iniwan naman ako ni Jobel. Kapag hindi ako nakikita noon at tapos na ang trabaho, umuuwi na rin siya. Sa mga araw na lumipas, ganoon ang nangyayari. Paulit-ulit, iba-iba. Pinabalikan ko lang madalas yung nasasarapan ako. Isang araw, pagdating ko sa bahay ni na Madam Victoria, nakita kong paalis siya. Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Andiyan ka na pala. Wala kasi si Aling Weng. Pwede bang ikaw na lang ang bumili sa palengke? Gulay sana. Okay po, ma'am. Pwede naman po, kahit na ako na po ang magluto. Dadagdagan ko na lang ang ibibigay ko sa'yo. Nagbigay siya ng pera pero hindi niya sinabi kung anong gulay ang bibilin ko. Kaya ako na lang ang namili. Nang makabili na ako, agad na rin akong bumalik sa bahay nila. Alam kong may sakit yung tagaluto nila ng pagkain kaya walang gagawa nun. Hindi kasi yun ang trabaho ko at labas na ako doon. Ako lang ang naglilinis pero marunong naman din akong magluto. Nang nasa kusina na ako, naroon na naman si Miguel at nakikipagkulitan sa akin. Tanong lang. May lahi ka ba, Ria? Iba kasi yung mata mo eh. Tapos, sobrang puti mo. Oo, meron. Yung nanay ko kasi, pokpokers yun noon. Puro pabembang sa mga foreigners. Kaya ayun, na Juntis, Italian ang tatay ko. Hindi ko naman nakita yon. Kaya pala ang ganda mo. Ang kinis mo at ang puti mo. Itong mga pimple marks lang talaga problema ko eh. Hindi na to madaan sa skincare. Di ba nga ang sabi nila, may skincare na kakaiba? Yung ano na pinapahid sa muka. Ay, alam mo yan ah. Ano, ganyan ba ang skincare ni Madam kaya batang-batang tingnan? Kada talsik, pahid-pahid na lang no? Sa mukha mo naman winiwisik eh. Kapag apaw na, gawin na lang face mask. Siyempre naman, sobra-sobrang vitamins to, no? Nice one. Ayos pala yan eh. Kapag bata pa talaga makatas pa ang pagmamahal. Nagtawanan kami habang nag-uusap. Mukhang napalakas pa nga ang hagalpak ni Miguel dahil sa mga pinagsasabi ko. Ilang sandali pa, dumating si Madam Victoria. Nakasimangot na naman ito. Magluluto ka na ba? Anong ulam ang lulutuin mo? Yung paborito niyo raw po, ma'am. Talong at itlog. Sakto po, ang laki ng talong na nabili ko. Teka, maganda bang talong yan? Ay, syempre naman ha. Ako pa ba magkakamali sa pagpili ng talong? Unang kapako pa lang, alam ko na kung masarap. Hindi naman ako pipili ng talong na lupaypay, ano? Wow, parang expert talaga. Syempre naman, kahit madilim pa at nakapikit ako, makakapili pa rin ako ng magandang talong. Tingnan mo to. Ang laki na, hindi pa pabalik ko. Pwede bang huwag niyong gawing malaswa ang pagkain? Magluto ka na lang dyan, Ria. Ikaw naman, akala ko ba may meeting ka? Mamaya pa namang hapon yun. Saka hinihintay ko pa confirmation nila kung tuloy kami. Nakikipag-usap lang naman ako kay Ria eh. Pwes, gumawa ka ng ibang gagawin mo. Ang sabi mo nung nakaraan may eco-coach ka pa. Bakit hindi ka magpunta ng gym? Ito na nga, maliligo na ako. O sige Ria, dun na ako ah. Wait po, ma'am ha. Nagsasaing pa lang din naman po ako. Ayoko niyan. Ibang ulam ang iluto mo. Gusto ko ng ampalaya na lang. Gusto mo muna ng kulubot, ma'am? Basta yun ang gusto ko. Ilang taon na kayo mag-asawa ni Sir Miguel, ma'am? 7 years, tapos 3 years na kasal. Bali, 30 siya nung naging kayo? Wow, taray naman ni Madam. Habulin ata ng bata. Hilig mo ba ang kiddie meal, ma'am? Sa bagay, sabi nga nila, mas malupit kapag bata. No? Matahiyog na, pang matagalan pa.
Pwede ba, Ria? Sa susunod, ilugar mo ang sarili mo. Huwag kang magsasalita ng kung ano-anong kalaswaan, ha? Lalo na kung ang kakausapin mo ay ang asawa ko. Ang pangit tingnan. Kababae mong tao pero kung magsalita ka at makipag-usap ka, parang wala kang delikadesa. Maging matinong babae ka naman. Ayoko sa lahat yung ganyan ang bibig. Kung sanay ka sa ganyan, huwag mong dalhin sa pamamahay ko. Hindi na ako kumibo sa mga sinabi niya. Kahit naman anong mangyari, hindi ko rin naman mababago ang sarili ko. Hindi lang talaga siya sanay na may babaeng ganito magsalita kagaya sa akin. Lumipas pa ang ilan pang mga araw, si Miguel ang nagsisimula ng usapan na may ibang ibig sabihin, kaya sumasabay lang ako. Kahit naman magalit sa akin si Madam, may maidadahilan ako. Isang araw, matapos naming maglinis ng ibang bahay, nag-aya kumain ang may-ari ng bahay. Lalaki ito. May katandaan na siya pero hindi naman maikakaila na ang ganda pa rin ng katawan niya. Ang ganda ng kamay niyo, sir. Parang ang dami na nagawa niya na. Ang ugat eh. Feeling ko, hindi lang yan ang maugat. Ano ka ba? Ayan ka na naman. Marin po ang trabaho niyo noon. Galing niyo siguro sumisid. Hoy, Ria! Ano ba? Bakit? Ano bang sinabi ko? May masama ba sa magaling sumisid? Di ba? Ganun naman talaga yun kasi sa dagat siya. Ikaw kamo kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Ang ayos kaya ng usapan. Natawa na lang ang may-ari ng bahay. Wala raw siyang asawa dahil hiniwalayan na siya nito ilang dekada na ang nakalipas. Kaya madalas na mag-isa lang siya sa bahay nila. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya nung umuwi na kami ni Jobel, bumalik ako sa bahay niya. Alam na ang ibig sabihin nun. May naganap na naman. Parang bawat sulok yata ng bahay niya naging saksi ng pinaggagawa namin. Grabe, parang bagong taon ngayon Ang daming putok nun. Lakas pa talaga ng mga marine. Parang humahawi ng dagat. Sige, balik na lang ako sa sunod. May pupuntahan pa ako Aalis pa ako mamayang gabi. May imimit pa ako. Basta ang alam ko lang, masaya ang nangyari sa akin ngayong araw pero may kulang pa rin. Magaling naman siya kung tutuusin pero may hanap pa rin ako na hindi ko maipaliwanag. Nung kinahapunan, may nagtawag ulit sa akin para magpalinis ng bakuran nila. 2 oras lang naman daw ang aabuti nun dahil kailangan lang maalis ang mga dahon na nagkalat sa kanilang bakuran dahil sa pinutol na puno. Baka meron kayo diyang mas malaki dito sa hawak ko, sir. Gusto ko yung malaki na pang 2 kamay ang hawak ko. Ang liit kasi nitong walis. Walang kadating-dating hawakan. Labas niyo na yung malaki dyan. Teka pala. Basta dahan-dahan ang paglabas para hindi ako mabigla. Ayun, may malaki naman talagang walis kasi. Gusto pa ako pagtiyagain sa maliit. Ayoko pa naman sa lahat yung maliit. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Kinagabihan, nasa inuman na naman ako, kaya may tama pa ako ng alak nung pumunta ako sa bahay ni na Madam Victoria. Masakit pa ang ulo ko noon, pero dahil kailangan kong magtrabaho, nagpatuloy ako. Maya-maya pa noon, lumabas si Miguel. Umupo siya sa sofa habang hinihilot ang kanyang ulo. Masakit din ang ulo mo? Oo, grabe. Ang aga ko kasing nagising tapos hindi na ako makatulog. Bitin ang tulog ko. Ay, naku naman. Sino ba namang hindi sasakit ang ulo kapag nabibitin? Di ba? Hindi lang talaga ulo ang masakit kapag nabibitin. Ayaw na ayaw ko pa naman ng ganon. Kahit ako, magwawala talaga ako kapag ganyan na nabitin ang tulog ko. Ewan ko sa'yo. Tawang-tawa talaga ako kapag kausap kita. Tignan mo, nawala biglang sakit ng ulo ko. Ang sarap mong kausap. Hindi lang ako sa pagkausap masarap. Masarap din ako magluto. Alam mo, ang swerte na magiging asawa mo. Lahat ata ng masarap
at magaling nasa iyo na. Masarap magluto. Magaling pa maglinis ng bahay. Syempre, dapat talaga lagi magkasama yung masarap at magaling. Diyan na nga lang magiging expert eh. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Ayoko pa. Wala pa yan sa isip ko. Saka na yan. Bata pa ako. Sa bagay, hindi naman minamadali ang lahat ng bagay. Ang dami sigurong nanliligaw sa'yo, no? Kasi kahit ako, kung single ako, aba, liligawan talaga kita. Ang perfect mo na kaya. Ang ganda, ang sexy, ang kinis, at higit sa lahat, masarap. Kausap. Nako, baka hindi mo rin kayanin. Sabi mo, mabilis lang manginig yung tuhod mo. Baka hindi ka na makatayo nun. Baka kahit 2 hakbang sa hagdan, hindi mo na magawa. Aba. Ako talaga ang hinamon mo sa ganyan. Baka nanginginig ka na, di pa ako tumitigil. Huwag akong susubukan mo sa ganyang hamon. Nako, hindi ko pinaghirapan tong katawang kong to para manghina lang agad-agad, no? Wow, palaban ha? Sure na ba yan? Kaya niyang tumagal? Baka naman baby pa yan ha? Masabihan ko lang yan ng cute. Talagang hinahamon mo ako, no? Yari ka talaga sa akin. Ewan ko na lang kung makalakad ka kinabukasan. Natawa na lang ako sa naging usapan naming dalawa. Wala si Madam ngayong araw na ito kaya malaya kami sa loob ng bahay. Nagpatuloy ako sa paglilinis hanggang sa napunta ako sa banyo. Sakto na palabas na noon si Miguel. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ako na nasa labas. Tapis lang sa pang-ibaba ang suot niya kaya tanaw ko talaga ang tikasin at matigas niyang katawan. Hindi pa ako naglilinis ng banyo pero amoy Sunrox na. Namuti na agad ang pader. Tulong ko na lang yan sa'yo para mapaputi mo kaagad ang pader. Kaya pala ang tagal mo sa loob. Hindi ka ba nahirapan? Dapat nanghingi ka ng tulong. Tutulungan naman kita. Maglinis ng banyo. Naku, sayang pala. Kanina tinatawag kita, ayaw mo naman. Sa sunod na lang. Aalis pa ako eh. Marami pa namang susunod, di ba? Hindi ko na malayan na biglang dumating si Madam. Nalaman ko na lang yon nung tumingin sa likuran ko si Miguel. Anong marami pa namang susunod? Yun ba? Wala yun. Nagbibiruan lang kaming dalawa ni Ria. O sige, magbibihis na ako. Pupunta pa akong gym eh. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi ka pa maglinis? Opo, ito na nga po, madam. Ang init naman po ng ulo nyo. Inihit ka ba ngayon, madam? Hindi siya kumibo. Inirapan niya lang ako. Alam ko naman na ganun ang ugali niya. Minsan nga, bigla na lang siyang nagmamaldita. Iniisip ko na lang na siguro ganun siya kasi matanda na siya. Imposible naman na dahil wala siyang dilig, ang bata naman ang asawa niya. Hanggang sa lumipas ang buong araw. Nung patapos na ako, kinausap ako ni Madam. Simula ngayon, 1 beses sa 1 linggo ka nalang maglilinis dito sa bahay. Tuwing Sabado na lang. Po? Sure po kayo dyan? Oo, hindi naman ganun karami ang bahay namin kaya wala kang ibang lilinisin. Depende na lang kung may nililinis kang bagay na hindi mo dapat nililinis. Pwede po ba yung lilinisin kahit hindi naman dapat linisin? Ang nagawa ko pa lang kasi, madam, yung malinis na dudumihan at kakalatan. Yon ang gusto ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sinusubukan ko lang naman po na patawanin ka. Masyado naman kayong seryoso, madam. Ano po ba yan? Para kang nangalabit kagabi tapos hindi ka napagbigyan. Kaya yung init ng ulo nyo napunta sa akin. Hindi ka ba marunong magpakadesenteng babae? Hindi ka ba nahihiya sa pinaggagagawa at pinagsasasabi mo? Kahit sa lalaki ganyan ka magsalita. Ganito na kasi talaga ako, madam. Saka wala naman akong nakikitang mali. Walang mali sa pagiging malandi. Kung makapagsalita ka rin sa asawa ko, akala mo sobrang komportable niyo sa isa't isa. Nagbibiruan lang naman kaming dalawa, madam. Nakikisabay lang naman po si sir. Wala akong pakialam. Basta sinabi ko na sa'yo kung ano ang ayaw ko. Tuwing Sabado ka na lang dito maglilinis sa bahay. Kung ayaw mo, hahanap ako ng ibang tagalinis. Wala akong nagawa sa mga sinabi niya, Lola Telang.
Tagalinis lang naman ako at kailangan ko ng pera para buhayin ang sarili ko. Yung Sabado na sinasabi niya, yun ang araw na wala si Miguel. Nakukwento kasi sa akin ni Miguel na tuwing Sabado, lagi siyang nasa kliyente niya. Sinunod ko naman ang sabi niya sa akin, bilang ang kaibigan ko, maraming kilala na pwedeng linisan na bahay. May trabaho pa rin naman ako. Biyernes nun, katatapos lang ng nilinisan naming bahay. Isa yon sa mga pinaka nakakapagod na pagtatrabaho ko. Bala ko na sanang magpahinga matapos akong makatanggap ng tawag mula kay Miguel. Inaaya niya ako na magpunta sa bar. Saglit lang naman kami doon. Pwede na siguro yun. Tsaka kahit naman may tama ako ng alak, pwede pa rin naman ako magtrabaho bukas. Hindi rin naman ako mabilis malaseng, no? Hoy, sinasabi ko sa'yo ha, asawa yan ng amo mo. Huwag ka naman maging over sa kalandian mo, pwede ba? Maawa ka naman sa mga kababaihan na niloloko ng mga lalaki. O bakit? Ano bang gagawin ko, ha? May alak yun. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Sabi mo nga kapag may alak, may balak. Ante ko, kahit walang alak, kapag may balak, may mangyayari, ha? Hindi yan sa tama ng alak, sa tama ng libog yan. Kapag yung libido mo kumukulo, aba, kahit walang tama ang alak, talagang babalakin mo. Hay, ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ikaw naman na makakarma sa pinaggagawa mong ganyan eh. Huwag ka lang talagang mabubuntes. Nako, mananahimik ka talaga. Nagmamadali siyang iwan ako. Siyempre, ako naman nagpunta na sa lugar kung saan kami magkikita ni Miguel. Libre naman niya lahat kaya walang problema. Pagpunta ko roon, ang dami na kaagad alak na nasa harapan niya. Mukhang nakakakalahati na rin siya. Wow! Sexy lady. Upo ka rito. Wala kaya tang ka-table na babae, ha? Bakit pa ako magti-table ng iba? Kung nandito naman na ang pinakamagandang babae. Ang bango mo, ha? Bakit ka ba naglalasing? Nag-away kayo ni Madam, ano? Hindi ka napagbigyan, no? Siguro, hindi na makaabot sa rurok yung alaga mo. Hina siguro niyan ngayon? Hindi na makatirik. Baka kaya laging mainit ang ulo ni Madam kasi araw na lang ang nakikita niyang tumitirik. Hoy, ikaw huwag mo kong hinahamon Baka pag pinatirik ko yung mata mo hindi na yan mapatirik ng iba. Ayun, ganyan dapat, lumalaban. Pengi nga ako niyang iniinom mo. Lasing ka na yan mamaya Ano nangyari? Bakit hindi ka na naglilinis sa bahay? Bukas pa. Sabi ni Madam tuwing Sabado na lang daw ako maglilinis. Ewan ko sa kanya. Basta may trabaho ako, ayos na yon. May trabaho na, may lalaki pa. O, san ka pa, di ba? Oh, cheers! Matagal ang naging inuman namin ni Miguel. Panay kami tawa ng dalawa dahil sa mga berdeng biruan na madali niya rin namang nasasabayan. Lumipas ang mga oras, may mga lumalapit naman sa amin. Dumating din yung 3 niyang barkadang lalaki. Ewan ko, basta ang alam ko lang, nagkainitan na, dulot na rin ang alak. Tinabihan ako ng isa sa mga barkada ni Miguel. Malaki rin ang katawan at panay ang hawak at dikit sa akin. Hindi ko naman pinigilan ang sarili ko dahil gusto ko rin naman. Dalawa sila ni Miguel na tumabi sa akin. Alam ko sa sarili kong hindi ko mapipigilan itong init na nararamdaman ko. Baka mabaliw lang din ako kapag hindi ko nailabas. Kaya bahala na. Kinabukasan, nagising na lang ako sa isang kwarto ng hotel. Mag-isa lang ako. Dahil anong oras na rin noon, nagbihis na ako. Umuwi muna ako ng bahay para magpalit ng damit. Pagdating ko ng bahay ni na Madam Victoria, magkasunod pa kaming dumating ni Miguel. Ano? Saan ka na naman galing, ha? Lasing ka ba? Uminom ka tapos hindi ka umuwi ng bahay? Sinong kasama mo? Nag-inom lang naman kami ni Warren. Nagkayayaan lang naman. Hindi mo kasi ako pinapansin kagabi. Kaya sumama na lang ako sa kanila. Sa sobrang kalasingan ko, nakatulog ako doon.
Pasensya ka na. Umuwi rin naman ako paggising ko eh. Traffic lang talaga sa nadaanan ko kanina. Eh ikaw, bakit late ka? Nakainom ka rin? Bali ano po, nagpunta kasi ako sa birthday ng kapitbahay namin eh. Napainom lang naman pero hindi naman lasing. Mag-start na ako maglinis, madam. Masama ang tingin sa akin ni Madam Victoria. Tanda ko pa naman ang nangyari kagabi sa inuman kahit nalasing ako. Basta ako, wala akong pakialam sa away nilang mag-asawa. Nagtrabaho ako. Nilinisan ko ang buong bahay nila. Sobrang nakakapagod. Kalahati pa lang ang nagagawa ko noong naghapon na. Kaya nagpahinga muna ako. Dinhala naman ako ni Miguel ng pagkain. Merienda ka na muna. Kumakain ka naman ng saging, di ba? Banana Q. Ako pa talagang tinanong mo kung kumakain ako ng saging. Hilaw na saging nga eh, kinakain ko. Uy, ito gusto ko. 2, tapos ma-brown-brown pa. Buti di masakit ang ulo mo. Sumasakit lang talaga ang ulo ko kapag nabibitin ako. Hindi naman bitin yung kagabi. Madilim pa langit pero tirik na ang araw. Tirik na tirik ba? Oo, nangingisay pa nga. Ang liit nitong saging na to kaya pala 2. Hindi mo lang sumayad sa lalamunan ko. Ikaw ba? Kumain ka na? Kumain at kinain kagabi. Ay, busog na busog ka nga naman talaga niyan. Habang nagbibiruan kami ni Miguel, saka naman dumating ang asawa niya. Akala ko ba aalis ka ngayon? Tuwing Sabado may training yung isa mong kino-coach, di ba? Wala na, nagpalit na ng schedule. Kaya dito na lang ako sa bahay kada Sabado. Ang bilis naman ng paglipat ng schedule na yan. Ganun lang kadali ang desisyon nun? Talagang tinapat mo pa na wala kang trabaho ng Sabado? Sa dami ng araw? Samantalang simula pa noon tuwing Sabado ka busy? Sa ganun na schedule na gusto ko ngayon eh. Wala naman ako nakikitang mali doon. Ay nako, makaligo na nga muna. Ang lagkit ko na. Mukhang masama ang timpla ni Madam. Malamang sa akin na naman niya ibubunton ang inis na yan. Para talaga siyang laging kulang sa dilig. Parang dragon na bumubuga ng apoy kapag di nawiwisikan ng tubig. Hindi na ako kumibo. Kumain na lang ako at nagpahinga. May tatapusin pa akong linisan. Paalis na sana siya noong may napansin siya. Sa'yo yan? Yang bracelet na yan? Opo, bago lang to. Tagalinis ka lang naman pero nakabili ka ng ganyan? May initials pa na M at R? Itong M at R na to, special talaga sa akin to, madam. Ganda, no? Bagay na combination ng M at R. Hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya sa akin at sa kanya ibinaling ang tingin kay Miguel na nakatayo sa hindi kalayuan. Umiinom ito ng tubig pero malagkit ang tingin sa akin. Ako naman, may natural na lagkit ang tingin. Yun din ang nakita ni Madam na ginawa ko. Hindi na siya nagsalita pero ramdam ko na parang ang dami niyang gustong itanong sa akin o kaya ay sabihin. Buong araw siyang nakasimangot. Kapag kakausapin siya, para bang lagi na lang pagalit kung sumagot. Kaya hindi na ako lumalapit sa kanya. Kay Miguel na lang ako nagsasabi. Kahit na isang beses sa isang linggo lang kaming nag-uusap o nagkikita ni Miguel, mas lalo naman ding lumalalim ang ugnayan naming dalawa. Isang umaga, nagising ako na kumakatok sa pinto ang kaibigan ko. Bakit? Wala naman tayong linis ngayon, di ba? Meron, dun sa gym. Gusto mo ba? Saglit lang naman yun pero malaki ang bayad sa atin. 2 kailangan eh. Ikaw lang naman ang kilala ko. Ayoko kay Trisha. Wala naman yung ibang ginawa kundi magreklamo eh. Bihis ka na, bilisan mo. Sige, sandali lang. Maganda maglinis doon, dami mo makikitang abs. Kaso madalas kasi sa mga mahilig sa gym, mga jutay, katawan ng pinapalaki doon. Pero sige, go ako dyan. Hindi ko akalain na ang gym na pupuntahan namin ay kung saan naroon din si Miguel. Nagkagulatan pa nga kaming dalawa nung nagkita kami. Walang gaanong tao pero ang kalat. Ang sabi sa amin,
May inayos daw kasi at wala yung tagalinis talaga nila. Matapos naming maglinis, hinintay ako ni Miguel. Hindi siya agad umuwi sa kanila. Umuwi ka na lang talaga. Huwag mo nang anuhin yan si Sir. Anuhin? Bakit? Inaano ko ba siya? Kanina pa malagkit ang tingin yan sa'yo. Kilala kita. Alam ko na kapag may ganyan na lalaking naghihintay sa'yo, nako, alam na ang susunod niyan. Ako na nagsasabi sa'yo ha, kapag talaga yan ang tinalo mo, sira talaga ang buhay mo. Lalo na kapag nalaman pa yan ni Madam Victoria. Kaya ngayon pa lang, Ria, tigil na. Hindi ko siya pinakinggan dahil wala din naman akong ginagawang masama. Alam ko sa sarili ko yon. Habang nag-uusap kaming dalawa ni Miguel, umalis na si Jobel. Alam niyang kahit na anong sabihin niya sa akin, may sarili akong desisyon. Mas pipiliin ko kung ano ang gusto ko kaysa sa ano ang tingin nilang tama. Ilang araw pa ang lumipas, pinabalik na naman ako sa dating araw ng trabaho ko. Si Miguel ang nagsabi sa akin noon at alam kong pinagtalunan nila yon ni Madam Victoria. Bilang ako na tagalinis at kailangan ng pera, pinatos ko na ulit yun. Basta para sa akin, Lola Telang, kung saan ako kikita ng pera, doon ako. Wala na akong pakialam kung may galit ba sa akin. Inaayos ko rin naman ang trabaho ko. Martes noon, may nililinisan akong bahay. Hindi ko kasama si Jobel dahil iisang tagalinis lang din naman ang kailangan. Nakilala ko yung panganay na anak ng nagpapalinis sa akin. Bilang si lalaki na rin naman ang nagbigay ng motibo sa akin, sino ba naman ako para tumanggi? May nangyari sa amin. Doon pa talaga mismo sa kusina nila, habang ang mga magulang niya nasa sala lang. Mabilisan lang kung baga. Basta, tawagan mo na lang ako kung kailan ka ulit pwede ha. Alam mo namang bahay ko, di ba? Ikaw na lang magpunta. Nakakabitin pero pwede na rin. Kinindatan ko pa siya bago ko humabol ng halik sa kanya. Mabuti na lang tapos na kami nung dumating ang isa pa niyang kapatid. Sa totoo lang, may nangyari na rin sa amin ang kapatid niyang yun. Siguro mga 3 beses na rin. Minsan kasi kapag talaga nagkakainitan na, kung sino ang una kong matawagan, siya ang pinapapunta ko sa bahay. Pero bihira lang yun. Kapag hanap na kasi ng katawan ko at ramdam kong kailangan ko na, umaalis ako para kumilala ng iba. Minsan kahit hindi ko alam ang pangalan nila. Sinasabi nga nila sa akin na mas mainam pa na magbenta na lang ako ng katawan kaysa naman ibigay ko ng libre. Pero para sa akin, hindi ko naman kailangan maging trabaho ito. May kinikita naman ako bilang tagalinis. Sadyang hilig ko lang. Hindi dulot ng pangangailangang pinansyal. Isang araw, habang abala ako sa paglilinis sa bahay ni na Miguel, napansin ko na nagtatalo silang mag-asawa. Padabog pa nga na umalis si Miguel. Hindi ako marunong magpatahan ng umiiyak. Sa kaaway nila yung dalawa. Bakit ko sila pakikialaman? Pero sinubukan ko pa rin nakausapin si Madam. Uminom muna kayo ng tubig, Madam. Mamaya rin po uuwi yun si Miguel. Miguel? Miguel lang ang tawag mo sa kanya? Si Sir Miguel po pala. Babalik din po yun mamaya. Alam mo ba kung anong pinag-awayan naming dalawa? Ikaw! Ha? Ako po? Bakit naman ako? Hindi ko alam kung ano bang nakita ng asawa ko sa'yo. Bakit ba ayaw kanyang umalis dito sa bahay para maglinis? Ikaw naman, Madam. Masyado ka naman palang selosa dyan. Baka naman gusto lang ako ni Sir Miguel na dito maglinis sa inyo kasi nga ang galing ko. Maglinis ng bahay. Tapos, ang sabi niya pa kasi sa akin na ang sarap ko. Maging kaibigan. Nang iinis ka ba? Ha? Hindi ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mong yan. Ang seryoso mo naman kasi, Madam. Dapat chill-chill ka lang palagi. Kapag ganyan talagang lagi kang nakabusangot, nakukulubot yung mukha mo at tatanda ka. Ikaw rin, baka biglang maghanap ng bago si Sir Miguel. Mas bata, mas sariwa. Alam nyo,
Kapag may mga ganyang edad na sa kanila, hanap niyan yung wild pagdating sa kama. Kadalasan nun mga bata-bata pa. Yung game na game sa lahat, kaya huwag ka palaging galit sa kanya, ma'am. Yung mga ganyan pa naman kay Sir Miguel, malakas ang dating sa mas bata sa kanya. Inirapan niya lang ako bago siya umalis. Siguro naging dagdag na lang ako sa iniisip niya. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng bahay hanggang sa sumapit na ang hapon. Kaming dalawa pa rin ang nasa bahay, hindi na bumalik si Miguel. Pero kita ko na nag-chat siya sa akin. Nagtatanong kung pwede kaming magkita mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Hindi ko pa sinasagot ang tanong niya dahil iniisip ko pa kung gusto kong lumabas. May katagpo kasi ako mamaya. Ilang sandali lang din, lumabas si Madam sa kwarto niya. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya masimulan. Hindi naman ako nagtanong dahil hinayaan ko siyang magsimula. Madam, gusto niyo ba na paglutuan ko kayo? Hindi na. Hindi ako kakain. Sure? Baka naman mangyayat ka niyan. Baka wala kang lakas niyan mamayang gabi kapag bumira kayo ni Sir Miguel. Hindi yun uuwi. Kilala ko siya. Saan siya uuwi niyan, madam? Huwag ka na magkunwari na hindi mo alam. 'Di ba? Ang mga lalaki kapag hindi umuuwi sa mga asawa nila, may inuuwi ang ibang babae. Yung malalandi, kabit, kirida, mga mang-aagaw ng asawa. Bakit? May babae ba siya, madam? Nahuli mo ba siya? May babae siya. Alam ko at kilala ko. Ang kakapal nga ng mga mukha ng mga kabit, ano? Sa bagay, kapag nga naman malandi ka, wala ka na talagang hiya. Yung mga ganong klase ng babae, mga walang delikadesa. Ang mga kinakabit ng mga lalaki, mga walang class. Yung mga mabababang uri ng babae. Kasi ganun lang naman ang klase ng babae na pumapatol sa may asawa na. Minsan nga yung mga ganong klase ng babae nakakasama lang natin. Nakakausap natin. Minsan nga, kaharap na natin mismo. Pero walang kakaba-kaba sa kanila. Sanay na sila eh. Akala ata ng kabit ng asawa ko, tanga ako. Hindi niya alam na nakikita ko lahat. Tahimik lang talaga ako. Ang dami naman sanang lalaki no? Kaso, nature na nila ang maging ahas. Nakakainsulto lang. Hindi karinderya yung babae ng asawa ko na bukas lang kahit kanino, kundi pagpag. Yung bulok na sa basurahan, pinulot niya pa. Nakakasuka. Para namang ang lalim niyan, madam. May pinatatamaan ka ba? Depende kung may matatamaan. 'Di ba? Ang matatamaan lang naman yung nakaka-relate. O kung siya mismo ang gumagawa nun. Ang ganda talaga ng bracelet mo. Agaw pansin lagi ang M at R na initials. Ang mahal siguro niyan, ano? Alam mo ba, yung asawa ko, may binili ang mahal na bracelet. Hindi ko alam kung para ba sa akin o naibigay na niya sa ibang babae. Pero okay lang din yun. Kasi minsan yung asawa ko na yun mahilig sa charity. Mapagbigay sa mga dukha at salat sa buhay. Kaya mga kabit nun mahihirap. Pero kahit ganun, sa akin pa rin naman siya uuwi. Para usan lang ang mga babae niya. Umalis na rin siya agad matapos niyang sabihin ang mga salita na yon. Habang ako naman, nagpatuloy na sa huli kong ginagawa. Ilang araw pa ang lumipas, pansin kong may kakaibang kinikilos si Madam Victoria pero hindi ko nalang binibigyan ng pansin. Basta ang mahalaga sa akin, maayos ang pakikitungo sa akin ni Miguel. Maayos ako sa bahay nila kapag naroon siya. Isang beses pa, habang nasa likuran kami ng bahay, may inaayos ako na hirap ako. Mabuti na lamang dumating si Miguel. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Kapag nahihirapan ka, sa akin ka lumapit. Tawagin mo lang ako. Ano bang gagawin dito? Ipasok mo lang dyan. Kaya mo ba yan? Masikip Virgin pa ata. Hindi pa gamit na gamit kaya hindi lumuluwag. Yan ang gusto ko. Kapag masikip. Ano ba to? Isasagad ko ba pagpasok nito?
Oo, dahan-dahan lang baka masakit eh. Kapag hindi pa naman sanay, masakit yan. Hayaan mo. Sa una lang din naman masakit. Dapat pala may langis to. Para pasok na pasok agad. Pero ayos na yan. Kapag labas-pasok naman to luluwag din. Gamitin lang ng gamitin. Uy, expert talaga no. Kapag pasukan talaga, kahit maliit na butas, kitang-kita. Ayos talaga, walang palya. Unang tutok, pasok agad. Siyempre, kapag usapang butas, kayang pasukin yan. Ako pa ba? Sabi ko nga sa'yo kahit madilim yan at nakapikit ako, shooter to no? Kaya nga lodi kita eh. Tumatawa kaming dalawa habang papasok sa bahay. Naabutan kaming dalawa ni Madam. Nung mga oras na yon, pawis na pawis kaming dalawa ni Miguel. Sobrang init ba naman sa labas, tapos hinubad pa ni Miguel ang pang-itaas niyang damit. Alam ko naman na galit na noon si Madam Victoria, pero hindi niya sinabi. Hindi niya kami inaway. Wala siyang kibo. Mukhang kinimkim niya ng sobra yon. Umuwi na rin naman ako matapos nun. Minsan nga, hindi ko na alam kung sino ang susundin ko. Si Miguel, gusto na magtrabaho ako sa kanila. Si Madam Victoria naman, pinapatigil na ako. Pero bilang si Miguel naman ang nangungumbinsi sa akin, siya ang sinusunod ko. Magaan din naman kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Isang umaga, nagising ako matapos na makaramdam ng kakaibang sakit sa mukha ko. Akala ko malaking tigyawat lang dahil sa puyat at sa alikabok, pero isang linggo ang lumipas na natili ang pagdami ng tigyawat ko. Hindi lang isa, kundi sandamakmak. Para bang wala nang paglagyan ng mukha ko. Umaabot na nga rin hanggang sa leeg ko. Buti sana kung maliliit lang, pero may nana. Ang pangit ko na ba? Nakakadiri no? Kasi yung kamit ko kagabi, bigla ba naman umuwi, tapos ayun, binlak akong bigla, nakakainis naman to. Huwag mo kasing putukin. Mamaya pinuputok mo yan tapos kakalat sa mukha mo. Tapos ayun na, magiging tagyawat ulit. Ano bang sabon mo kasi? Iba naman kasi yung gamit ko. I mean, bukod siya sa sabon ko sa katawan ha, matagal ko na kayang gamit yun. Hindi naman ako nagkakaganito eh. Baka naman magkakaroon ka na kaya ganyan. Hindi katatapos ko nga lang. Tsaka kahit naman noon, kahit na magkakaroon na ako, hindi naman ako tinitigyawat ng ganito, no? Noon yun, nung bata pa talaga ako. Kaya nga may mga bakas pa sa mukha ko eh. Kaya nga lumalim mga pinagdaanan ng tigyawat kasi nagkaroon din ako ng bulutong noon. Pero ayoko naman ng ganito. Paderma mo kaya yan? Ayoko, ang mahal kaya nun. Ante ko, wala akong pera, hoy. Pang mayayaman lang derma-derma na yan ha. Sana naman gumaling na to. Try ko kaya yung sa napanood ko, yung pinapahiran niya ng apple cider tapos babad ko ng Colgate bago matulog. Ano sa tingin mo? Ang hapdi naman nun pag apple cider. Saka baka naman lalo lang lumala kapag ganun ang ginawa mo. Kung ako sa'yo, magpa-check up ka na lang. Wala naman akong ganun kalaking pera, no? Kita ko sa Facebook ang mahal ng treatment sa ganito. Wala naman akong lalaki na susuporta sa gamutan ng pagmumukha ko, no? Tsaka, hindi ko gagamitin ang ipon ko. Aba, mas mahirap namang mabuhay ng walang pera. Siguro, mawawala rin to. Dasal-dasal lang. Sobrang problemado talaga ako, Lola Telang. Paano ba naman? Kahit na anong gawin ko, hindi talaga natatanggal. Kapag may puputok na tigyawat, may papalit naman. Kung isa ang puputok, 4 naman ang papalit. Nagpatong-patong na sa mukha ko. Hiyang-hiya na talaga ako nung mga panahon na yon. Kung dati, nadadala ng ganda ko ang mga lalaki kaya ang dali lang mangakit kapag hanap na ng katawan ko ang init. Pero nung mga sandali na yon, hindi ko na magawa. Nandidiri ata sila sa pagmumukha ko. Dumating pa ang isang araw na wala talaga akong makilala na pwedeng paglabasan ng init ng katawan ko. Kaya ang ginawa ko, nasa bahay lang ako.
Nanood ako ng malalaswang video habang nagsasarili. Ang hirap kapag hindi ko inilalabas ang init dahil baka bigla na lang akong mabaliw. Ilang araw na ganoon ang ginagawa ko kaya lagi akong pagod. Laging masakit ang ulo ko. Minsan nga, tulala na lang ako. Alam ko na hindi pwedeng palaging ganon. Kailangan ko talaga ng ibang lalaki. Kung tutuusin, papayag ako na ako pa ang magmamakaawa basta mapagbigyan lang ako. Nagsasabi pa nga ako sa kanila na pwede namang takpan na lang ang mukha ko o kaya ay patayin ng ilaw. Epektibo naman yon na malamang ay dala na rin ang libog namin ng nakakasiping ko. Isang araw, nagpunta ako sa bahay ni na Madam Victoria kung saan maglilinis ako. Hindi pa rin pala gumagaling yung mukha mo. Parang ang nagsisex sila, sir. Kasi lagi silang nanganganak. Kapag pumutok na, ayun, may nabubuo na. Grabe ka. Ang seryoso na nang nangyayari sa'yo, pero ganyan ka pa rin. Hayaan mo, maganda pa rin naman ang katawan mo eh. Kahit di na tumingin sa taas, puro sa baba na lang. Anong balak nyo? Panay lang usapan na ganito? Magtrabaho ka na, Ria. Ang daming lilinisin doon sa kusina. Nagpatuloy ang araw. Kahit nakatingkati na ang mukha ko, hindi ko magawang kamutin. Dahil kapag ito ay nadampian na naman ng dumi, magwewelga na naman ang mga tigyawat ko. Kapag nagkataon, ang mangyayari niyan, dadami na naman sila. Pagod na ako mag-isip ng paraan para matanggal to. Nung kinahapunan nun, napansin kong nakatitig lang sa mukha ko si Madam Victoria. Hindi ko alam kung tuwang-tuwa ba siya sa nangyayari sa pagmumukha ko dahil nakangiti siya. Hanggang sa maya-maya lang ay nilapitan niya ako. Alam mo yung sinasabi nilang hipon? Ano po yun, madam? Yung maganda ang katawan tapon ulo? Oo. Feeling ko talaga yun ka na ngayon. Malay mo, karma mo yan, di ba? I mean, alam mo yun? Minsan kasi may ginagawang kasalanan ng isang tao, tapos may gaganti para sa taong nasaktan nila. Malay mo naman, ganun ang pinagdaraanan mo, di ba? Wala naman akong ginagawang masama sa ibang tao, madam. Bakit naman ganyan kayo magsalita sa akin? Gets ko naman. Hindi talaga umaamin ng sino mang tao kahit na marami ng ebidensyang nakuha sa mga pananarantado nila. Alam mo, ikaw lang din naman ang makakaalam ng mali na nagawa mo eh. Ikaw pa rin naman. Bahala ka na lang sa buhay mo kung gusto mong itanggi ang kasalanan mo. Pero lalabas at lalabas din naman ang katotohanan. Katulad ng paglabas niyang nakakadiri mong tigyawat. Nakakapangit talaga yan sa isang babae. Di bale, sabi naman nila, daig ng malande ang maganda. Hindi na ako kumibo sa sinabi sa akin ni Madam Victoria. Dahil alam ko sa sarili ko kung ano ang mali ko, pero hindi alam ng kahit na sino kung ano lang ang mali ko. Dahil minsan, kahit na hindi ko mali, sa akin nila isinisisi. Dahil lang sa hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko, ang ibig sabihin na doon ay tinatanggap kong mali ko ang lahat. Hindi ko naman sinabi na banal ako dahil alam kong makasalanan akong tao, pero hindi ibig sabihin na lahat na ng kasalanan ay nasa akin. Ilang linggo ang lumipas, walang nangyayari sa pagmumukha ko. Nawalan na ako ng gana sa lahat. Sobrang hirap, Lola Telang. Mukha ang inihaharap ng tao, kaya kung mukha ang nagkaroon ng problema, talagang sobrang hirap. Nawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili at nababaliw pa ako dahil sa paghahanap ng paglalabasan ng init ng katawan. Kung ano-ano na talaga ang tumatakbo sa utak ko, parang hindi ko nakontrolado ang lahat. Hanggang sa pinuntahan ako ng kaibigan ko sa bahay. Kasi di ba may nililinisan akong bahay. Ang sabi ng matandang babae, albularyo siya noon. Kaya niya raw malaman kung naengkanto ang isang tao. Pinakita ko nga yung picture mo sa kanya. Ang sabi niya, may kakaiba nga raw sa aura mo kahit na nung unang kita niya pa lang sa picture mo. Nagtatanong siya kung gusto mo na magpagamot sa kanya.
Pwede raw bukas. Ano ba? Ano ba yan? May ganyan ba talaga? Totoo ba yung mga albularyo na ganyan? Hindi ako naniniwala sa ganyan eh. Hindi ka rin naman gumagaling sa pahid-pahid na gamot, di ba? Try mo lang, wala namang mawawala eh. Pwede naman na hindi mo sundin kung anong sasabihin niya, pero wala rin namang mawawala kung susundin mo. Hindi naman yun nagpapabayad ng ilang libo, no? Donation lang yun. Kahit nga 20 pesos, okay lang yun eh. Try mo lang. Baka mamaya may kakaiba dyan sa nangyayari sa mukha mo. Ilang beses pa akong kinumbinsi ng kaibigan ko bago ako napapayag na sumama sa kanya. May trabaho ako sa bahay ni na Madam Victoria nung araw na yon, pero hindi ako pumasok para magpunta doon sa sinasabi ni Jobel na albularyo. Pagpunta namin, iba na yung naramdaman ko. Ang lamig ng hangin. Tapos may ginawa yung matanda kasabay pa nun yung orasyon na binibigkas niya. Hindi ko pa nga siya maintindihan hanggang sa sinabi niya na may nagpapakulam sa akin. Nagpapakulam sa akin na babae? Sino naman yan? Baka naman babae ng isa sa mga lalaki mo. Mga naging lalaki mo. Uy, hindi ah. Imposible naman yun. Sabi niya nga, di ba, kilala ko rin na madalas kong nakikita. Hoy, hindi ako yun ah. Bakit naman kita sasamahan dito kung gusto ko lang din naman na makulam ka? Selos nga raw, di ba? Hindi naman kita pinagbintangan. Dahil lang sa selos kaya nagkaganito ako. Ay, ano ba naman yan? Wala naman akong ibang ginagawa. Malandi ako, oo. Pero kung selosan naman yan, labas na ako dyan. Hindi mo yan masasabi. Ano ka ba? Sa dami ba naman ng lalaki na nakikilala mo tapos nakakasex mo pa? Hindi mo alam baka may jowa pala yung mga yun. Yun ang isipin mo habang nagpapatulong tayo kung paano ba mawawala yung kulam na yan sa'yo. Tapos, try mo na rin ipagamot sa albularyo yung pagiging makati mo. Tanga, hindi ito kaya ng albularyo. Hindi naman to dahil sa mangkukulam kaya ako malandi at malibog, no? Itong sa mukha kong problema ko. Ilang beses kong inisip kung anong ibig sabihin ng albularyo, Lola Telang. Kasi naman, wala naman akong ibang babae na madalas kong nakakasalamuha. Si Jobel lang naman yun, pero alam kong totoo yung sinabi niya na hindi niya ako ipapakulam. Kung yung iba naman, ang madalas na nakakasalamuha ko ay mga matatanda. Alangan namang magselos pa sila sa akin. At ang isa pa, si Madam Veronica. Nung mga panahon na yon, bigla ko na lang naisip kung paano ba makitungo sa akin si Madam na halata talagang may galit siya sa akin. Baka nga nagseselos siya dahil masyado kaming malapit ni Miguel. Simula nun, hindi na natahimik ang utak ko. Sinubukan kong kausapin si Madam Victoria pero hindi ko magawa dahil madalas na abala siya o kaya ay nangunguna na ang galit niya. Hindi siya matino kausap. Malaki kasi ang naging pag-aaway nila ni Miguel na talagang tuwing naroon ako, nagsisigawan silang dalawa. Pero dumating din ang araw na kinausap niya ako. Aalisin na kita sa trabaho na to. Kahit pa sabihin ni Miguel na pumunta ka rito, wag na wag kang papasok sa pamamahay ko. Madam, may nagawa po ba ako sa inyo? Huwag ka na maglaro ng inosente-inosentehan. Hindi bagay sa'yo. Lalo ka lang nagmumukhang tanga. Alam ko na yan. Alam ko na kung anong pinaggagawa mo. Hindi ako tanga. Alam ko kung anong ugnayan yun ng asawa ko. Oo, alam ko na ikaw ang kabit niya. Ang dami kong ebidensya. Lahat yun, tugma sa yung malandi ka. Po, hindi ako kabit. Hindi ko pinatulan si Miguel. Wala namang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa. Kita mo na yan? Tinawag mo siyang Miguel. Huwag mo na akong tarantaduhin. Oo, alam ko na yan na hindi talaga umaamin ng kabit na kabit siya. Kahit na ang lalaking manloloko, hindi aamin na manloloko sila. Kahit na meron naman ng ebidensya at huling-huli na sila. Kaya tigilan mo na ang asawa ko. Kasal kami ni Miguel. Masaya kaming dalawa bago ka dumating sa buhay namin. Bahay lang ang pinapalinis ko sa'yo pero anong ginawa mo? Nilandi mo ang asawa ko.
Napakakatimong babae ka! Ang landi-landi mo! Opo, totoo na malandi ako. Alam ko na makati akong babae. Na pamigay, na pokpok. Ano pa ba? Totoo lahat yun. Inaamin ko kung sino-sinong lalaki na lang ang pinapatulan ko. Pero iisa lang ang alam ko. Never akong pumatol sa lalaking may asawa na. Malandi ako, pero hindi ako kabet. Ugali kong magpakangkang kahit saan, kahit kanino, pero hindi ang manira ng pamilya at relasyon ng iba. Sige, sabihin mo na lahat ng klase na malandi, pero kaya kong panindigan na hindi ako kabet. Talagang ipinagtanggol mo pa ang sarili mo, no? Sayang wala rito si Miguel na ipagtatanggol ka sa akin. Alam mo ba na ikaw nang ikaw ang pinag-aawayan namin? Dahil palagi kanyang ipinagtatanggol. Pero alam ko na ikaw lang naman ang babaeng makapalang mukha na umahas ng asawa ng iba. Ikaw lang yon dahil halata sa'yo na sobrang katimong babae. Kaya ba pinakulam mo ko? Kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon, tama lang yan. Malandi ka, di ba? Ginagamit mo yung mukha mo at katawan mo para manira ng relasyon ng iba. Aba, dapat lang na mawala yan sa'yo. Lahat dapat mawala sa'yo, hindi lang yung ganda mo. Malandi ka, kaya wag na wag ka nang babalik dito. Hindi na ako nakapagsalita dahil itinulak niya ako palabas ng bahay nila. Pinagbantaan niya rin ako na kung tatapak ako pabalik sa loob, sisiguraduhin niyang maipakukulong niya ako. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ko sa kanya. Ayaw niyang maniwala na hindi ako ang kabit ng asawa niya. Paulit-ulit niyang pinapamukha sa akin kung gaano ako karuming babae. Umuwi ako ng bahay. Para bang namamanhid ang buo kong katawan. Akala ko hindi ako iiyak, pero kusang tumulo ang luha ko matapos kong makauwi ng bahay. Nasa loob ako ng kwarto. Mag-isa. Iniisip ko kung ano ang nangyayari sa buhay ko. Ang mga masasakit na salitang sinasabi sa akin ng ibang tao. Ang pagiging malandi. Ang pagiging hitad. Lola Telang, sa unang pagkakataon, may aaminin ako sa iyo. Itong pangyayari na to na parte ng nakaraan ko ang isa sa mga pinakamasasakit na nangyari sa buhay ko. Isang pangyayari at karanasan na hindi maaabot ng kaisipan ng kahit na sino. Wala akong pinagsabihan nito. Natakot ako. Duwag ako, Lola Telang, kaya pilit ko tong inililihim. Pero ngayon, gusto kong mailabas ito. Parte na rin ng pagnanais kong makalaya sa pagkakabilanggo ko sa nakaraan. Mahirap mang isipin, ngunit 7 taong gulang ako nung naganap ito. Huwag po. Huwag niyo na po ulit gawin sa akin to. Maawa naman po kayo sa akin, Papa Gardo. Masakit po. Huwag niyo po ubarin ang damit ko. Ano ba? Huwag ka na magpumiglas. Alam mo, ang mga babae, ito rin yung hilig. Si mama mo nga, ito rin yung gusto palagi, di ba? Ibig sabihin lang nun, nasasarapan siya. Kaya huwag kang iyak ng iyak, ha? Kapag lumaki ka na, hahanap-hanapin mo rin ito. Mas maganda na ngayong bata ka pa lang, tinuturuan ka na. Para paglaki mo, alam mo na ang gagawin mo. Magaling ka na. Sige na, magubad ka na. Akong bahala sa'yo. Masakit lang to sa una. Pero kapag tumagal na to, mas masarap na. Lagi natin to gagawin. Para lagi ka masasanay, ha? Huwag kang magsusumbong kahit kanino. Kasi, ginagawa naman to ng mga babae at lalaki. Tama na po. Huwag na po. Parang awa niyo na po, Papa Gardo. Aray ko po. Huwag niyo po hawakan yan. Ayoko na. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Ayoko na. Hanggang kailan pa ako ganito?
Hindi makalaya sa sitwasyong hindi ko rin naman ginusto. Sobrang bigat sa dibdib, Lola Telang, habang ibinabahagi ko ang pagbabalik ng kwento ng nakaraan ko. 7 taong gulang ako noong inangkin ang kamusmusan ko ng lalaking tumayong pangalawa kong ama. Palagi yon, Lola Telang. Hindi isang beses, kundi araw-araw, lalo na kapag wala ang nanay ko. Kahit kasi na may bago na siyang asawa, nagtatrabaho pa rin siya bilang bayarang babae. Iniiwan niya ako kay Papa Gardo noon. Ang natatandaan ko pa nga kung ano-anong ipinapapanood niya sa akin, tapos saka niya gagawin sa akin kung ano ang napanood namin. Alam kong mali yun, Lola Telang. Pero bilang bata, wala akong magawa. Laging abala ang nanay ko. Lagi siyang wala sa bahay, kaya kanino ako magsusumbong? Sa araw-araw na ginagawa namin yon, aaminin ko na nagustuhan ko na rin nung nagtagal. Doon nagsimula ang pagkahumaling ko. Noong naghiwalay sila ng nanay ko at dinala ako sa lola ko, araw-araw kong hinahanap ang haplos ng lalaki. Hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali kapag hindi na ilalabas ang init ng katawan ko. Doon ako nagsimulang manood ng malalaswang palabas. Kumilala ng mga lalaki na siyang makakasama ko sa kama. Pinilit kong pigilan yon, pero hindi ko na kinakaya. Sa tuwing ihihinto ko kasi ang paghahanap ng lalaki, para akong nababaliw. Ang sakit sa ulo. Para akong mamamatay. Kaya hindi ko na ginawang itigil. Ang iniisip ko na lang, bahala na, basta may lalaki. Alam ko pong maling-mali yon, Lola Telang. Mali ang ginawa sa akin ni Papa Gardo at mas lalong mali na hinanap ko yon ng paulit-ulit at kahit na iba't ibang lalaki pa, hindi mapunan ang uhaw ko sa pakikipagtalik. Alam kong kahusga-husga ako. Maraming tao ang tumataas ang kilay kapag nakikita ako. Naririnig ko sa kanila na minumura ako. Kinukutya ako at sinasabihan akong malandi. Hindi ko lilinisin ang sarili ko dahil bata pa lang ako, sobrang dumi ko na. Wala akong pinagsabihan nito dahil alam kong walang makakaintindi sa akin. Madali lang sabihin na ibaling ko ang atensyon ko sa ibang bagay, pero hindi yun ganon kadali. Oo, sige. Malandi na ako dahil lang sa nasarapan ako noong paulit-ulit na yung ginagawa sa akin. Tinatanggap ko naman lahat ng sinasabi nila sa akin. Pero tao rin ako. Ang daming masakit sa pagkatao ko. Ang daming panghuhusga ng tao na tinanggap ko. Pero isang bagay lang din naman ang gusto ko. Ang matulungan din akong makalaya sa sitwasyong nagpapahirap sa akin ng paulit-ulit. Umiiyak ako hanggang sa makatulog ako. Ang naaalala ko na lang ay nagising ako na may kumakatok sa pinto. Okay ka lang ba? Kanina pa ako katok ng katok ka. Tapos tinatawagan kita pero hindi ka naman sumasagot. Nag-aalala ako sa'yo. Oo, okay lang ako. Anong ginagawa mo rito? May nabalitaan kasi ako. Alin ba? Yung ayaw na akong gawing taga-linis sa bahay ni na Miguel o yung pinakalat na kabit ako? Sanay naman na ako sa ganyan. Hindi ba nga malandi ako? Kahit naman ipagpilitan ko sa lahat na malandi ako pero hindi ako kumakabit, may maniniwala ba sa akin? Di ba? Ang malandi, matik na agad dyan nakabit. Kahit na hindi naman ako pumapatol sa may asawa na. Hindi yan. Pero oo, nalaman ko rin yan. Kaya nga tinawagan kita kagabi pero tulog ka na ata.
Alam mo bang sumugod si Madam Victoria dun sa gym? Naglinis kasi ako, hindi na kita sinama kasi akala ko may linis ka nun sa bahay nila. Andun ako, nakita ko mismo na may kabit si Miguel. Ang kabit niya yung may-ari mismo ng gym. Matagal na pala yun. Ilang taon na silang dalawa. Nung una nga ikaw yung sinasabi at pinagdidiinan na kabit. Tapos may isa dun na sinabi kung sino ang totoong kabit. Hindi ikaw kundi ibang babae. Nadamay ka lang talaga. Siguro tama nga na si Madam Victoria ang nagpakulam sa'yo dahil akala niya kabit ka ng asawa niya. Alam kong siya nga. Sa akin na ibinuhos yung galit niya eh. Mas pinangunahan niyang isipin na kabit ako dahil nga sa malandi ako. Ipinagtanggol ko naman ang sarili ko. Pinagpilitan na hindi ako kabit. Pero sarili niya ang pinakikinggan niya. Buti na lang alam na natin kung sinong nagpakulam sa'yo. Kaya matutulungan ka na niya ng albularyo. Nakakaloka. Ano na kaya mangyayari niyan sa susunod, ano? Sana gumaling ka na rin. Mahirap talaga kapag palaging napagbibintangan eh. Hindi na ako kumibo. Sanay naman na talaga ako. Pero ngayon, naisip kong hanggang kailan ko laging sasabihin na sanay na ako. Parang yun na lang ang mga salitang nagiging takbuhan ko. Dahil yun lang naman ang mga salitang alam ko. Akala ko hindi na ako kakausapin ni Madam Victoria, pero tumawag siya sa akin at gusto niyang makipagkita. Ako lang mismo. Kami lang dalawa. Hindi naman ako nagdalawang isip na siputin siya sa lugar na sinabi niya. I'm sorry. Sorry talaga sa mga nasabi ko sa'yo. Sa mga pambibindang ko sa'yo lalo na sa nagawa kong pangkukulam sa'yo. Sorry. Ang akala ko ikaw ang kabit ng asawa ko eh. Alam ko talaga na may kabit siya. Tapos ang daming signs na nagtutugma sa'yo. Tapos, yung paraan pa kung paano kayo mag-usap, parang laging may nangyayari sa inyo. Naririnig ko rin sa ibang tao na malandi ka nga at kung sino-sinong lalaki ang pinapatos mo. Nagalit ako sa'yo kaya ko yun nagawa. Dagdag pa yung bracelet mo na M at R. Inisip ko na M para sa Miguel at R para sa Ria. Ang akala ko initials nyo yung dalawa. May binili rin kasing initials bracelet ang asawa ko na ibinigay niya sa kabit niya. Ah, ito po bang M at R? Pangalan ko po ito, madam. Tunay na pangalan ko po, Maria Rosa. Hindi rin naman po ito totoong ginto. Nabili ko lang din to dyan sa gilid ng mall, yung matandadong babae na gumagawa ng ganito. Saka, totoo yung sinabi nila na malandi ako. Marami na talaga akong naging lalaki. Mahirap na yun bilangin, pero kahit na ganun, totoo ang sinabi kong never akong naging kabit. Malandi lang talaga ako. Minsan na rin akong inaya ni Miguel, lalo na nung lasing na lasing kaming dalawa pero hindi po ako pumayag. Nung araw na magkasunod kami umuwi at lasing, hindi ko alam kung saan siya nagpunta matapos ang inuman namin. Dahil ako, sumama ako doon sa tropa niya. Kaya pwede niyong itawag sa akin ang lahat ng klase ng malandi. Hindi ko yan itatanggi dahil hindi ko kayo mapipigilang husgahan ako. Kung ako mismo, hindi ko mapigilan ang sarili kong itigil tong kakatihan ko. Gusto mo bang tulungan kita? Pambawi ko na lang sa'yo. Paano mo ako matutulungan? May mga kaibigan akong psychologist at psychiatrist. Pwede kitang i-refer sa kanila. Huwag kang mag-alala, ako na ang sasagot ng gastusin mo. Sila ang makakatulong sa'yo para makaya mong lampasan yung pinagdadaanan mo. Kailangan mo lang harapin ang trauma mo para malaman kung ano yung pilit mong iniiwasan pero hindi mo naman matakasan. Pambawi ko sa nagawa kong mali lalo na sa pangungulam ko sa'yo. Sorry talaga. Pumayag ako sa sinabi niya. Gusto ko rin namang malaman kung paano ko lalampasan itong nararamdaman ko. Itong kulam na nangyari sa mukha ko, alam kong madadaan pa sa gamutan ng ritual. Pero itong nararamdaman kong libog, hindi madadaan ng anumang orasyon. Nakilala ko ang mga kaibigang tinutukoy ni Madam Victoria. Doon ko nalaman na ang dami palang nangyari sa akin. Sinabi nila sa akin na dala ng trauma itong ginagawa ko.
Para bang naghahalo ang kahihiyan at ligaya noong bata pa ako, kaya bit-bit ko hanggang sa paglaki ko. Hindi lang naman daw ako ang nakararanas ng ganito. May iba pa. May mga tao rin daw kasing nalulung na sa pakikipagtalik, kaya hirap na hirap itong pigilan. Ang iba, dulot ng karahasan kagaya ko. Sa iba naman, kusa lang na naramdaman. Ganon pala yun. Parang ito lang din ang nagiging paraan ng utak para masabing nabubuhay ako. Kapag bata pa naranasan, hahanap-hanapin talaga ng katawan kahit na alam naman at iniisip na mali. Tinulungan ako kung paano ko makakayang lampasan ito. Hanggang sa kasalukuyan na ito, Lola Telang, hindi pa ako lubos na magaling. Pero hindi na ako katulad doon. Inuunti-unti ko na siyang natatalikuran. May gamutan din ito. May iniinom ako pero madalas pinapabago sa akin kung ano na ang nakasanayan ko. Hindi yun isang biglaan dahil hindi raw kakayanin ng katawan ko. Naadik na kasi ako sa pakikipagtalik, kaya ibig lang sabihin nun, bibigay ang katawan ko kung bigla kong itinigil. Sa totoo lang, mas magaan na ang buhay ko ngayon kaysa noon. Yung kulam na nangyari sa mukha ko, medyo maayos na rin siya ngayon. May mga bakas pang naiwan pero ang sabi ng albularyo, magiging maayos din ang itsura ko. Hindi ko lang alam kung taon ba ang aabuti ng paghilom na to. Itong gamutan at pagbabago ko sa sarili ko, sinasabayan ko ng pananampalataya. Humihingi ako ng gabay para lang makaya ko ito. Gusto ko na talagang makalaya, lalo na sa mapait kong nakaraan. Nagkabalikan pala sina Madam Victoria at Miguel, pero lumipat sila ng ibang bansa. Kahit na ganon, tinutulungan pa rin ako ni Madam Victoria, lalo na kapag kailangan ko ng pera sa gamutan ko. Sana lang dumating na ang araw na matigil na ako sa paghahanap ng init sa kahit na sino. Matuto akong makontrol ito para sa panibagong simula. Madali kasing magbigay ng pangalan sa isang tao. Malandi, makasalanan, masama, hitad. Madali ang magturo at magmataas kapag tayo ang nasa ligtas na lugar. Pero walang malinis sa atin. Lahat tayo ay tao na nagkakaroon ng pagkakasala. Hindi naman ibig sabihin ito ay hinahayaang gawing tama ang mali. Hindi rin sinasabing puruhin at purihin ang taong naliligaw. Pero bago tayo magbato, dapat muna nating itanong kung ano kaya ang bigat na dinadala ng isang tao. Ano ang sugat niya na hindi nakikita ng mata? May mga taong nagkamali dahil pinili nila. Pero may mga taong napunta sa mali dahil yun lang ang mundo na ibinigay sa kanila. Kung hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan nila, bakit napakadali sa ating magpasya tungkol sa kanila? Mas madali ang manghusga kaysa tumulong. Mas madali ang manira kaysa makinig. Pero walang lumalago sa lupa ng panlalait. Ang tao ay mas natutuwid kapag may liwanag, hindi kapag puro dilim ang binibigay. Kung talagang gusto nating makita ang pagbabago, mas mabisa ang kamay na umaakay kaysa sa daliring nakaturo. Mas kailangan ng isang tao ang direksyon, hindi sermon. Mas kailangan nila ang pag-asa, hindi pangungutya. Hindi naman natin kailangang yakapin ang lahat. Hindi kailangang ipagtanggol ang mali. Pero sapat na minsan ang tahimik na pag-unawa, ang hindi pagdagdag ng pasanin, ang hindi pagkalat ng salita, ang hindi pagdurog sa taong hirap na ngang tumindig. Dahil sa huli, tayo-tayo rin ang magkakapatid sa buhay na ito. Lahat tayo ay may sugat, may kahinaan, may pagkakamali. Lahat tayo may panahon na tayo ang nasa ilalim. Umaasa na sana may kahit isang taong hindi agad humusga. Ang bawat tao ay may laban na hindi natin nakikita
at hindi natin alam kung gaano kahirap ang giyera sa loob nila. Pero hindi rin ibig sabihin na yun ang pinagdadaanan. Kailangan na ring tanggapin ang puro mali. Matuto ring bumangon at iangat ang sarili laban sa bigat ng pagkakasala. Mga apo, naway may magandang aral na naibahagi ang kwento ni Ria. Na bawat pangyayari ay may kwento, pero hindi ibig sabihin na dapat manatili na lamang doon. Kung nais mong makalaya, gumawa ka ng paraan para makalaya. Kung kayo rin ay may komento at opinyon, maaari nyo rin niyang ibahagi upang aming mabasa. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga mahal kong apo.